ma-impeach po si BP Sara. Tinitiyak. Ibig mo sabihin, sigurado yan ba doon? Pag nanalo tong mga alyansa, malamang. Ano pa ba gagawin ng mga yan? Harap-harapan na nga po. Tignan nyo sino po sa mga alyansa. Ito po kung kayo kung meron pa po naniniwala sa inyo, kayo mga Duterte supporters, kung meron pong naniniwala pa sa inyo na yung mga alyansa senators ay magiging patas, meron po ba nagsalita sa kanila tungkol sa pagkakadakip ni Tatay Digong? O meron po bang nagsalita sa kanila na against sa pagkakadakip kay Tatay Digong? Ayun po, ang linaw po nun. Napakalinaw po niya na malaki po yung nilabag dun sa human rights po ni Tatay Digong. Nagsalita po ba sila? Kung wala po silang sinabi tungkol dun kay Tatay Digong sa paglabag sa karapatan ni Tatay Digong, ano na lang yung pwede nilang gawin kay BP Sara? Di ba? Samantalang yun, sasabihin lang nila guilty or not guilty. Yung kay Tatay Digong, harap-harapan yun. Hindi sila nagsalita. Laban. Okay lang sana kung sasakyan ni Marbil yung napitpit. Tatay Badong, bakit ganun may surprise drug test ng Holy Week sa bus terminal? Binalita mo nasa GMA pero bawal mag-drug test sa naka-aksidente, nakapatay. Marami pong mali sa atin. Boss Buds, baka napuyat sa sugal yung driver. Malamang idikit nila sa pogo. Good evening, tol. Senate President mismo. Di na fair. Diba? Totoo po yan. Tignan nyo naman. Halatang halata na. Tatay Badong, si Margo yung nagsabi na punta daw siya sa kasal ng anak mo. Kasama siya. Siya ba yun? Siya pala yun. Magulo ang batas ngayon. Kabadong nadali na si Luistro ni BP kasi yung kalaban in-endorse ni BP. Galing nga ni BP Sara no? Talagang pinuntahan niya yung mga matalik niyang kaibigan para endorso yung kalaban. Wala, lalo na si Tol na in-interview niya kay Karen. Tinanong siya kung may paglabag sa ginawa kay Tatay Digong. Paligoy-ligoy ang sagot. Matalino pong abogado yan. Solid North kasi tatak ng bus kaya minalas. Boss Buds, may kinasuhan na ni Amy, Boss Buds. Hindi ko po alam kung tawag doon kinasuhan. Pero yung nagbigay na po siya ng mga ebidensya. Parang nirekomenda niya po na imbestigahan ng ombudsman for possible na kasuhan, no? Tapos nag-provide siya ng mga ebidensya galing sa kanilang investigasyon. Nakakatuwa nga si BP Sara, halos lahat talo pikon. Sir Badong, bakit puro China laman ang bunganga ni Tol Traidor? Wala ba siyang plataforma di Pataranta? Ano po yan Naniwala po sila na yung pong sa survey na yung mga Pilipino galit sa China. Ngayon, pagpalagay mo ng tama yun. Ano namang ibig sabihin nun na boboto sa'yo? Tandaan mo, karamihan ng Pilipino, pro-Duterte. Yun nga po yung, maganda po yung sinasabi ni, Sara Duterte. Ito po, inline po dun sa pagiging number 1 ni Bongo. Sabi ni Sara Duterte, kung iboboto nyo yung isa, meaning si Bongo, kaya nga nag-number 1, di ba? Kung iboboto nyo si Bongo, iboto nyo na lahat ng Duterte. Ang ganda naman ng pakiusap ni BP Sara. Tama yun
Bakit si Bongo lang? Para ano rin, no? Yung kung totoo yan, kasi ang tagal na po natin nananawagan ng Duterte, no? Ang tagal na natin nananawagan na straight vote, eh. Tapos lumalabas pa rin sa survey, iniiwan pa rin ni Bongo lahat ng mga katambal niya. Hindi na siguro tama yun, no? Hindi na siguro kapanipaniwala yun. Hindi po sa biglang tingin, di ba? Anti-China yung mga Pinoy. Pero sa totoo, mas pro-Duterte sa eleksyon. Hindi naman po nagmamatter yan, eh. Pro-American, pro-China. Eh ano ngayon, sino ba mga pro-China na kandidato? Hindi naman nila matukoy. So kung nilalabanan ni Tol yung China, eh wala rin siyang botong mahita ron. Di ba? Nag-online vote na ako ngayon lang. Straight PDP Laban at Ipanaw. Salamat po sa mga bumoboto na straight PDP Laban. Boto nyo po yun, no? Duterte plus 2. Para wala pong lusot. Tatay Badong, sa isip siguro ni Margo, hindi ako kaya sipain ni Badong. Hindi po totoo yan. Kaya lang magbibigay po ako sa inyo ng ano, 'di ba? Binibigyan ko kayo ng kasi kulay blue kayo, eh. May mahaba-habang PC. Kaya siguro ko siya hindi inano nung una. Bas-bas nag-meeting yan si Tambat yung alyansa. Kinabukasan, nag-hearing na si Tol about China. Boss, tanim maso yan kay Pulong para pagtakpan yung money laundering sa HK. Thank you sa 1K additional new subscribers ng Badong Rattles Vlog. Wala kang live sa TikTok. Mahina po yung mahina po yung internet. Sir Bad, shoutout naman sa Mrs. ko, Sheila May. Yan. Kung matalo si Aimee, sinong magpatuloy? Sa kaso, syempre, mawalang gana si Aimee. Kakalimutan. Ay, hindi na po. Wala na po kay Aimee yun. Hindi naman po siya yung nag-file ng kaso. Ombudsman po ang pinaimbestigan niya. So pag nakita po ng ombudsman na tama yung investigasyon, sila mismo yung magkakaso. Akala ni Tol naka-jackpot na siya sa idea na si Camille ba nagsalita sa paghuli kay PRRD? Hindi ko po alam kung may sinabi siya kay PRRD. Kung wala man siyang sinabi, di paliwanag niya na lang yung prime water. Hindi, ito ako sa prime water. Taga Bulacan kasi ko, eh. Ang Bulacan, kami kasi pinanggagalingan kami ng tubig ng Metro Manila. Sa mga hindi po nakakalam, mga taga Maynila, sa amin galing yung tubig nyo, eh. Ang gatdam, eh. Nung before wala pang before wala pa yung prime water, ang lakas po ng tubig sa amin. Lalo na San Jose del Monte. Wala kang maririnig. May sarili kami, yung San Jose del Monte Water District. Ang lakas po ng tubig. Maganda po yan yung water district na talagang bilib na bilib yung mga tao. Walang angal sa tubig. Nung pumasok yung prime water, dati yung iba may problema sa tubig na biyayaan ng tubig, di ba? Galing, kumbaga hinati-hati niya, yung lakas ng tubig namin, napunta na sa iba. Kasi, alam niyo yun, kaya yun yung problema, magmula noon nagkaroon na, pero hindi, ang sa akin, ang tagal na panahon na may problema yung prime water na yan. Nagsalita, ito may sagot. Nagsalita ang bilyar sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagsalita pala mga bilyar. Ako po, ang tagal na panahon may problema yung Bulacan sa prime water, eh. Bakit nung inendorso ni BP Sara, doon lang nag-imbestiga? Lahat po kasi timing, eh. Kasi ako, ang tingin ko dyan, pinamumukha, eh.
Sige, lahat ng babaliktad, lahat ng mga kakalabanin. Yan yung formula namin. Ayaw yung akala nyo, Duterte lang ang kaya namin ganyan ha. Imbestigahan ng walang humpay ha. Kayo din, lahat ng susuporta. Parang ano yan eh, parang warning. Una, pagkapahiya. Di ba? Binabangon nila yung... sa tingin ko yan ha, sa tingin ko. Kasi kung totoo kayong mag-iimbestiga, noon pa sana. Hindi ko po sinasabing walang problema ang Bulacan. Hindi ko po sinasabi na walang problema yung prime water sa Bulacan. Meron. Pero yung timing nyo, agad-agad yun. Pagka endorso kay Villar, banat agad. Sa amin po sa Leyte, humina tubig dati. Hindi naman po, bakit kaya prime water din po? Sir Bads, hirap magpaliwanag sa tao na mga Duterte ang sagot sa ating kaunlaran ng ating bayan, pero naniniwala ko na si Sara talaga ang sasagip sa Pilipinas. Baka mga maling tao kasi yung pinagpapaliwanagan mo. Di ba? Kasi hindi ako nahihirapan eh. Kusa po yung mga tao. Kusa po sila. Baka mga loyalista yung kausap mo. Kaya nahihirapan ka. Mahirap talagang kausap yung mga loyalista. Talagang loyalista yan eh. Hindi po basta-basta bibitaw yan. Maling tao yung kumbaga nag-aaksaya ka ng oras. Yung pinagpapaliwanagan nyo, sarado na yan. No? Kahit na anong gawin mo. Kahit na anong gawin mo dyan, hindi bawal po mag-live sa presinto. May kaso ka nun. Sa pila lang. Okay, kahit na ano pong gawin nyo sa mga taong sarado, nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Yun po yun. Okay? Kaya, yung sa tingin nyo, yung pag nag-pro Marcos ka ngayon mga panahon na to, talagang solid na yan. Lipat na agad. Batat, PDP po, laban po kami. Duterte, nasa Manila kami, straight PDP kami. Sa amin din, Tatay Badong, mahina tubig, mahina puso. Ibang usapan naman. Bumili kayo ng balon. Yan yung mga joke namin noon, nung nag-special offer kami. Pre, magtinda na lang kaya tayo ng balon. Saan naman natin ilalagay yun? Di maghukay tayo ng balon, maghukay tayo para malagyan ng balon. Boss, Dilawan at loyalista, parehas utak. Ayan. Yung mga nabudol kasi, yan, sa atin na yan eh. Yung umamin na nabudol kami. Boss Bans, pakisagot naman bakit ang daming politika ang dumidikit kay Marcoleta ngayon. Iglesia si Marcoleta. Yan ba naman, kinakailangan pantalong. Nagsisip-sip sa... nagsisip-sip sa si Marcoleta. Oo nga, na-miss ko reaction mo sa boxing, talo si Ryan Garcia. Pasensya na po yung mga fans ng boxing. Nanood ako eh. Kaya lang talagang wala... mahirapan na ako mag-ano ng boxing. Pero ang ganda sana, no? Ang ganda mag-react dyan. Bukas, baka mag-react ako. Tatay Badong, wala bang endorsement ang INC? Hindi naman po ngayon nag-endorse ang INC. Alam ko ang endorsement ng INC, yung malapit na yung eleksyon, di ba? Huwag kayong mag-alala. Wala pang panahon nung nabuhay ako, wala pang panahon na hindi nag-endorse ang INC. Pag makalusot ba 10 na Duterte, Senator, may chance ba na mapa-impeach si Marcos? Meron naman. Hindi
Hindi po sa senador yan eh. Kinakailangan congressman. Kaya lang ang mga congressman kasi, babaliktad at babaliktad yan eh. Pwede sigurong hindi na, kung hindi man may habol sa impeachment, after po ng panunungkulan, dami po. Marami po. Kasi ang impeachment naman, ano lang eh, yung bawal makasuhan ng presidente. Kinakailangan tanggalin mo muna sa pagkapangulo bago mo siya masampa ng kaso. Pero yung makakasuhan, posibleng-posible po. Boss Bad, si Auntie Claire, akala ko attorney. Bakit ang hina ng comprehension? Kasi ang intindi niya sa sinabi ni Tatay Digong sa reducing 7 pesos per kilo ng bigas, ang intindi niya ay 7 pesos per kilo. Hindi po. Ako po, ang tingin ko kay Auntie Claire, matalino po siya. Kaya nga po ginagamit niya yung katalinuhan niya para manlin lang. Katulad niyan, kung totoo yan na sa kanya galing pala yung 7 pesos, nakita niyo naman kung paano. Ang problema kay Auntie Claire, matalino siya, pero ang feeling niya, bobo yung mga Pilipino. Di ba? Yun yung problema eh. Sobrang talino nila. Yun yung problema minsan eh. Matalino ka, minsan ginagawa ko rin yan eh. Feeling ko, di ba? Kaya lang ako sa akin, nanlalait ako pero hindi ako naniniwala. Kasi pag alam ko po kasi pag yung nangangatwira, yung magaganda mga katwiran. Alam ko rin na may utak yung mga yan kahit na BBM eh. Kaya lang ang problema nila, tingin nila sa mga Pilipino, bobo. Ryan and Eddie, thank you very much sa 279. Uy, likes naman po kayo. At saka magpakape. Sabi ni Ryan and Eddie, sakit sa dibdib, red drug test. Kapakanan ni BBM, iningatan na. Alam niyo po, maling-mali po yung ganun eh, no? Tama yung sinabi ng isa, di ba? Nagra-random drug testing kayo. Nagra-random drug test sa mga bus. Pero yung naka-aksidente, maraming namatay sa aksidente. Hindi nyo ida-drug test. 'Di ba? Bakit po nagra-random drug test kayo? Para maging safe yung kalsada, 'di ba? Ito po, hindi na po naging safe. Actually, nakapatay na. Tapos na tayo sa prevention. Yung ba na naman na i-drug test nyo para malaman nyo na ito talaga epekto ng droga. Di ba? Ano yun? Tatanggapin na lang natin na inantok, nakatulog. Pwede pong katanggap-tanggap yun kung hindi magpa-positive sa drug test. Di ba? Kasi nariyan na yan eh. Marami na po namatay sa aksidente na yan. Pero kung yan po ay drug test natin at naging resulta po niyan ay halimbawa po positive. Hindi po positive. Yung ibig ko sabihin, hindi po talaga nagdodroga. Halimbawa po. So ang dahilan kaya siya naka-aksidente, sobrang pagod. Di makakagawa po ngayon yung mga mambabatas natin ng mga polisiya na yung mga driver, lalo na ng mga bus at truck, ay dapat hindi napapagod masyado o may karelyebo pag mahahaba yung biyahe. Alam niyo yun? Kaya importante po yun eh. Importante po yun na drug test nyo. Kasi kung droga naman yan, talagang higpitan talaga natin. Kalimutan na natin yung banat natin kay Tatay Digong na masama ang war on drugs. Bumalik tayo sa war on drugs. Di ba? Kasi yung mga investigasyon po na yan, lalo na't may mga namatay na, yan po yung dapat maging gabay natin sa pagbubuo ng mga polisiya. Ang sarap pong maging congressman man lang, no?
Sana ganito po naisip ng ating mga mambabatas eh. O, di, una, kung drug yan, kung drugs yan, tignan nyo po halimbawa po ako gagawa ng batas. Kung naka drug test, ano po yan, lumabas po na positibo sa droga. O, ano po yung posible natin na ibalik natin yung war on drugs? Kasi ito yung nagiging resulta eh. Kung yan naman po ay out of pagod lang, gumawa po tayo ng batas na pag ang biyahe ay malayo, provincial, dalawa po ang driver bawat isang truck. Dalawa ang driver bawat isang bus. Para maging safe po yung ating bayan. Oh, 'di ba? Yun po yun eh. Ganun po paggawa ng mga nakabatay po sa facts. Kung gagawa po kayo ng ng mga polisiya o batas.